nasabi ko ay yung ating pag-aaral ngayon ay patungkol sa pananalangin. Actually, ito po yung binigay sa atin ng Panginoon na makapangyarihan na pwede nating magamit sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maaari natin gawin ang pananalangin ng mabilis, pwede yung mahaba. Ang mahalaga po yung kapag tayo dumudulog sa Panginoon, andun yung totoo sa ating puso, yung paglapit sa Kanya. At bawat isa naman po sa atin ay may mga kanya-kanya tayong karanasan pagdating sa pananalangin dahil marami po tayong mga inilapit sa Panginoon na matapat niya na tinugunan. Mula noon hanggang ngayon ay andun yung kanyang katapatan na tumutugon at dinidinig ang ating mga panalangin. Nakakatuwa din dahil nung araw hindi ko naririnig na yung simpleng sipon or simpleng sama ng pakiramdam ay sinasama sa panalangin. Pero ngayon po, lahat ng slight na maramdaman ng mga kapatid ay inilalapit sa panalangin dahil nga po ito'y ilan lamang sa mga sintomas ng COVID. Kaya mas dumadami yung contents ng ating mga panalangin, mas madami yung ating mga ipinagpe-pray dahil hindi po biro pag tinamaan po tayo ng sakit na ito. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng direct access sa pamamagitan ng kalayaan natin na manalangin. At yung ating pong pag-aaral ngayon ay matatagpuan ang passage sa ika-6 na kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ephesians chapter 6, after po nung armor of God, sa verse 18 po, pagkatapos po ibigay ni Pablo o ituro kung ano yung gagawin ng mga mananampalataya sa pakikipagdigma sa sanlibutan na ito, ay dito po yung conclusion ng kanyang habilin sa mga mananampalataya na ang sabi dito sa verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sa mas mababaw na salin, ito po ang sinasabi, ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Yung mga verses po na sinundan po nito ay yung full armor of God, kung saan binigay ni Pablo sa mga mananampalataya, yung instruction na kung ano yung kanilang dapat gawin. Dahil po sa mundo na ito, marami pong kalaban, isang mananampalataya. Hindi po tayo nakikipaglaban sa laman, kundi ang kalaban po ay spiritual. Meron po tayong spiritual na digmaan na kinakaharap. Andiyan yung helmet, yung sandalyas, yung sinturon, yung baluti, yung kalasag, at andyan din yung tabak, which is the Word of God. The sword of the Spirit is the Word of God. Pagtapos nito, dito niya sinabi na ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Okay. Ito pong nag-iisang verse na ito ay iimay natin sa 5 bahagi. Pero hindi naman po kahabaan dahil napaka malaman po itong iniwan ni Pablo sa mga mananampalataya na after nilang isuot yung armor na ibinibigay sa mga mananampalataya, ito yung sandata na kaloob ng Diyos, ay kailangan dito yung pananalangin. Okay? Una po, unang sentence, ang lahat ng ito'y gawin ninyo o gawin nyo ng may panalangin at pagsamo. Yung paglaban po sa spiritual na kalaban, hindi po madali. Kaya po, sa ating pagsuot ng armor na ibinigay ng
Panginoon ay kailangan po yung pananalangin. At yung panalangin na ito may kasamang paghingi. Okay? Ang sabi sa Philippians o sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakita ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat. Ito po ay isinulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos na kanyang mabilin ay huwag pong maging balisa sa anumang bagay. Ang lahat ay idulog natin sa ating Panginoon. At ang Panginoong Hesus po ay may tinurong paraan ng pananalangin. Ito po yung kung tawagin ay Lord's Prayer, pero hindi po talaga ito yung Lord's Prayer dahil ito po sinabi niya, kung kayo'y mananalangin ganito, ito po yung ginawa niyang halimbawa, yung Our Father, thou art in heaven. Yung kabuuan na yon ay, ang nilalaman po nun ay yung isang pattern na natutunan ko po nung bago-bago po akong mananampalataya, kung tawagin ay ACTS. ACTS. Yung pattern ng pananalangin. A, adoration. C, confession. T, thanksgiving. S, supplication, yung paghingi. So, kapag po nakasanayan po natin yung ganitong pattern ng pananalangin, ay lahat po maibibigay natin sa Panginoon. Kasi ito rin po yung content nung panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Na, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done, hanggang sa do not lead us into temptation, yung kabuuan na yun, ano? A, adoration, yung pagpuri, pagkilala sa kadakilaan ng Ama. C, confession, paglapit, paghingi ng kapatawaran sa mga nagawang pagkakasala. T, thanksgiving, pagpapasalamat sa lahat ng anumang nangyayari sa buhay natin. S, supplication, dito po yung nilalaman ng ating mga hinihingi sa Panginoon. Kung matatandaan, makakabisado po natin itong pattern na ito. Lahat po ng mga gusto nating maipanalangin ay mababanggit po natin sa Panginoon. Ako po, nung natutunan ko po ito bago ako mananampalataya, ngayon na ilang taon na po akong Kristiyano, ay halos ito pa rin yung sinusunod kong pattern sa tuwing ako'y nananalangin. Yung adoration, confession, thanksgiving, at supplication. Ngayon, ang kapatid po ng Panginoong Hesus, si Santiago, ay tinuro din po niya sa mga mananampalataya na sa pananalangin ay napakahalaga po ng paghingi. Kasi kung hihingi po tayo sa Diyos, isa lang ang paraan sa pamamagitan lamang ng pananalangin. Sabi niya sa ika-4 na kabanata, James chapter 4, verse 2, kaya hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So, sinasabi po ng banal na kasulatan na kung meron po tayong nais, ang paraan na makakamtan natin ang ating ninanais ay sa pamamagitan ng paghingi. Paghingi sa Diyos. Alam niyo po, tayong mga magulang, kahit mga lola na tayo, kung papansinin po natin yung mga bata. Yung mga bata po, pag may hiningi sa atin, kahit para sa atin, alam natin imposible, pero sa kanila po, pag humingi sila, parang walang imposible. Ganyan po yung nais ng Panginoon sa atin. Kapag meron tayong hinihingi, or meron tayong pagsamo sa Kanya, ay buong pagtitiwala na ilalapit natin yung ating gusto. Kung paano ang ating mga anak ay ganun na lang ka-open, na kung may hihingin sila sa atin, nawa ganun din tayo maging anak ng Diyos, na kung may lalapit tayo sa Kanya, walang pag-aalinlangan, walang kakulangan ng pagtitiwala, kundi buong pusong pagtitiwala, buong puso na alam mo, bilang anak ay bibigay sa iyo ng Ama ang iyong hinihingi. No? And by the way, gusto ko lang pong paalala sa bawat isa na madalas po kasi ay nakakatanggap tayo ng
ng mga text or message na kapatid, pag-pray mo naman, kuya, pag-pray mo naman yung ganito. Ang maganda rin po sana bago natin sabihin sa ating kapatid or may re-request tayo na kuya, pag-pray mo ganito. Sana tayo mismo, direkta muna tayo lumapit sa Panginoon. Lord, ito yung aking panalangin. Kapag nagawa mo na yun, tsaka lumapit sa kapatid at kuya, samahan mo ko, lamayan mo ko ng manalangin para sa ganitong bagay. No? Ano lang po, bago po tayo lumapit sa ating mga kapatid o sa ating kapwa mananampalataya, unahin muna po natin direktang ilapit sa Panginoon yung ating mga concerns. Okay, baka po kasi nangyayari, hindi na po natin inilalapit sa Panginoon, hayaan na si Kuya na mag-pray na lang para sa atin. Okay? Pangalawa pong bahagi ng isang verse na ito, after nung ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. I mean, sa lahat ng pagkakataon. Gaya ng sulat ni Pablo sa ibang mananampalataya, sinulat din niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica, sa chapter 5 ng unang aklat ng Thessalonica, 5:17 at 18 talata. Sabi, magsipanalangin kayong walang patid or pray without ceasing. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So, sa bahagi po ng talata na ito, tinuturo sa atin, sa ating panalangin, huwag po tayo susuko. Kung may nilalapit tayo, hiningi tayo sa Panginoon, gano'n man katagal yan, isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, isang dekada, huwag po tayong susuko. May tinuro rin po ang ating Panginoon na isang talinghaga. Matatagpuan po ito sa Lucas chapter 18. No? Yung patungkol sa persistent widow, yung balo at saka yung hukom. Sabi dito sa unang talata, upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ang ating Panginoon naman po, kapag meron po tayong hinihingi, lalo na po kung hindi para sa ating sarili, kung para sa ikabubuti ng ating kapwa, ay hindi po niya ito ipinagdadamot. At gayon din yung ating mga panalangin, kung ito po ay nakaalangin sa kalooban ng Panginoon, hindi po imposible na ito'y tugunan ng ating Panginoon. Pangatlong bahagi, ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Pangatlo, sa patnubay ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin at pumapatnubay sa atin, sa ating pananalangin. Bakit? Ang sabi sa Roma, 8 kabanata, talatang 26, ito ang sinasabi, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi maisaysay sa pananalita. Sabi dito ni Pablo sa mga taga-Roma na ang tumutulong pala sa atin sa tuwing tayo nananalangin ay ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Bakit? Dahil tayo mga tao ay hindi marunong manalangin. Yung mga nais nating sabihin, hindi natin lahat nasasabi. Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nasa sa atin. At gaya nga ng bilin ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Sa inyong pananalangin sa lahat ng pagkakataon ay may patnubay. O gawin nyo ito sa patnubay ng Espiritu. Alam niyo po ang kagandahan ng pananalangin, ano po? Sino ang nananalangin tayo? Ang sabi ni Paul, ang banal na Espiritu ang gumagabay sa ating pananalangin. Yung ating pong pananalangin, kanino dadaan? Dadaan muna po yan kay Jesus Christ, sa anak ng Diyos. Bakit? Siya yung ating mediator. Siya yung intercessor. Siya yung nakaupo sa kanan ng Ama. Na yung ating mga panalangin, kaya di ba pag nanalangin tayo through Christ or sa ngalan ng ating Panginoong Hesus.
tsaka pa lamang po ito darating sa Ama. Ang kagandahan po nito sa ating pananalangin, present po ang Trinity. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun po yung kagandahan ng pananalangin. Pang-apat na bahagi po, lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa. Dahil po ang kalaban po natin ay hindi po nagpapahinga. Kaya dapat po lagi tayong maging handa. Alam niyo po si Jesus Christ, nung siya po ay bago dakpin ng mga kawal kasama ni Judas, nung siya po ay nananalangin sa hardin ng Gethsemane, sabi niya, dito muna kayo. Lalayo ako para manalangin. Anong bilin niya sa kanyang mga alagad? Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Umalis siya. Nung balikan niya yung mga alagad, natutulog. Di man lang ba kayo makapaghintay ng isang oras na samahan niyo ako magpuyat? Manalangin kayo upang di kayo madaig ng tukso. Ito po yung pagiging laging handa sa pamamagitan pa rin ng pananalangin. Ito po ay matatagpuan sa Luke 22 verse 40 and 60. No? At nakakalungkot din dahil minsan hindi tayo nagiging handa. Kailan ba itong minsan na ito? Minsan kahit sa mga gawain, pag nananalangin tayo, nakakatulugan. May mga nasaksihan ako na nasa gawain, medyo mahaba yung panalangin nung nagli-lead. Pero yung iba, nakapag-amen na, pero yung iba natutulog. Tayo rin, sakit din po natin yan kapag nananalangin tayo. Pag nananalangin tayo ng bago matulog, ito common po ito. Sasabihin lahat ng panalangin. Hanggang sa nakatulog na, hindi na natapos yung panalangin, paggising na lang sa umaga, doon sasabihin yung amin. Doon sasabihin yung sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amin. No? Kaya dapat po tayo laging maging handa. Dahil ang kalaban po ay kumikilos. Gumagawa po siya ng sobrang daming paraan para po ma-distract tayo. Maabala yung ating oras ng pananalangin. Marami po tayong gustong gawin para sa spiritual na kalagayan natin, pero ang kalaban po ay kumikilos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, lagi kayong maging handa. Ako po, personal na karanasan ko po yan. Kapag nanonood ako ng mga video sa Facebook, walang distractions. Pero kapag mananalangin na ako, kaya magbabasa ng salita ng Panginoon, andyan yung magre-ring yung telepono, andyan yung may tatawag sa akin, andyan yung may mag-uutos, andyan yung may magtatanong, ano po, pagkilos po ng kalaban yan. Doon yung tao hindi niya alam na ginagamit siya ng kalaban, pero ang kalaban po ay gumagawa ng paraan para mahadlangan yung ating mga ginagawa. Talahin mo pag nanonood ka ng walang kwentang bagay sa social media, walang istorbo, pero pag magbabasa ka ng Biblia, mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, or mananalangin ka, all of a sudden may tatawag sa iyo, magtatanong, may mag-uutos. May maririnig kang ingay, o kahit may maaamoy kang masarap na luto na madadivert yung attention mo dun sa mabangong niluluto. Kaya dapat po lahat tayo na maging handa palagi. Huling bahagi. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa. Ito po ang pinakamahalaga. Patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ito po yung layunin. Para maipanalangin ang lahat ng mga mananampalataya. Ipanalangin ang lahat ng mga banal. Tawag po dito reciprocal prayer. Yung ipapanalangin natin yung ating kapwa, yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Ipapanalangin natin sila dahil hindi lang po tayo ang dumadaan sa spiritual battle. Ang ating mga kapatid din po ay dumadaan sa spiritual battle. So ipapanalangin natin sila at the same time, tiyak na tayo ay ipinapanalangin din nila.
Hindi na natin kailangan masyadong marami yung hinihingi natin sa Panginoon para sa ating sarili. Gawin natin ang ipanalangin po natin yung ating mga kapwa dahil ang tiyak nun, sila rin po ay may mga ipinapanalangin na marami para sa atin. No? Patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ang lahat po ng mananampalataya ay may mga kinakaharap na pagsubok. May mga kinakaharap na spiritual battle. Sabi sa James chapter 5 verse 16, mga pahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Ito pa ang napakaganda po. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. The prayer of the righteous is powerful and effective. Ito po yung kagandahan ng isang talata na to na sobrang daming laman. Isang talata ng panawagan ni Pablo sa mga mananampalataya. Na andyan, gamitin ninyo ang mga sandatang kaloob ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga dito, gawin nyo ito ng may pananalangin. Sa lahat ng pagkakataon, ang may pagsamo sa patnubay ng banal na Espiritu. May kahandaan at para ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pong pananalangin, ang number 1 na kailangan dito, we pray with all honesty. Ano ba sinasabi kong with all honesty? Kung titignan niyo po yung mga panalangin ni David sa Book of Psalms, kung paano siya magsalita sa Panginoon, na yung kung ano yung tunay na nilalaman ng kanyang puso, yun yung kanyang sinasabi. Diba may pagkakataon ng Panginoon, hanggang kailan pa ba? Yung mga medyo may pagkainit na, pero ang ginagawa niya yung kanyang panalangin, kung ano yung totoong nilalaman ng puso niya, ay sinasabi niya sa Panginoon. Kaya nabanggit ko kanina, napakahalaga ng pananalangin na hindi tayo sumusuko. With perseverance, kung gaano katagal man hintayin, o gaano man katagal tugunan ng Panginoon yung ating mga panalangin, ilapit natin ito sa Kanya ng may buong pagtitiwala. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Dinidinig niya yung ating mga panalangin kung ito ay naka-align sa Kanyang kalooban. Pero kung meron po tayong hihingiin na taliwas sa Kanyang mga turo, na taliwas sa nilalaman ng banal na kasulatan, na taliwas sa Kanyang kalooban para sa ating buhay, huwag na po tayo umasa. Dahil malinaw na sinasabi ng Biblia, ng banal na kasulatan, na ang ating hinihingi, na kapag ito ay ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig na tayo. At sa Revelation chapter 5 verse 8, may isang larawan doon ng andun pala yung mga panalangin ng mananampalataya. Basahin natin sa Revelation chapter 5 verse 8. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno o 24 elders. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso. Ang sabi dito, itong puno ng insenso na ito ay ang siyang mga panalangin na mga hinirang ng Diyos. Ang insenso po ay isang mabangong samyo. At kaya ang ating pong mga panalangin, sabi dito, ang panalangin ng mga banal, ang panalangin ng mga matuwid, ang panalangin ng mga hinirang ng Diyos ay isang mabangong samyo para sa ating Diyos. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Yung ating paglapit sa Diyos na anumang aspeto ng ating buhay na may buong pagtitiwala at kumpiyansa na alam natin na yung ating nilalapitan ay tunay na matapat, hindi madamot tayong mga anak niya.
ay binigyan ng napakagandang pribilehyo na lumapit sa pamamagitan ng pananalangin. Dito po may isang talata po sa aklat ng mga kawikaan or Proverbs chapter 15 verse 29. Sabi, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. So, sino ba itong matuwid? Itong mga matuwid ay yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ipinagkatiwala ang buhay, ang kaluluwa sa ating Panginoong Hesus. Ito yung mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan at buong pusong sumampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng mga matuwid. Ngunit, ang panawagan ng masama ay hindi dinirig. Ibig sabihin ba nito, ang mga makasalanan ay hindi dinidinig ng Panginoon ng panalangin? Ano ba ang sinasabi ng talata? Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinidinig. May mga pagkakataon na mga panalangin ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos ay natutugunan. Pero ang katiyakan po, ang sino mang matuwid ay tinitiyak na pinapakinggan ni Yahweh ang panalangin. Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi tinidinig. Ngayon, paano ba maging matuwid? Isa lang po ang paraan para maging matuwid. Sinulat po ito ni Pablo sa mga taga-Roma. Tayo ay naging matuwid. Pinaging banal ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Paano ba? Ano kailangan kong gawin? Kailangan mong gawin, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo na wala kang kakayanan. Kailangan mo ng tagapagligtas. Humingi tayo ng tawad sa Kanya, pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan, paniwalaan po natin ang lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa nag-iisang anak ng Diyos. Paniwalaan natin na sapat na yung Kanyang ginawang pagbubuwis o paghahandog ng Kanyang sariling buhay para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Paniwalaan natin, pagtiwalaan natin na siya'y namatay doon sa krus, inilibing at na muling nabuhay sa ikatlong araw. Paniwalaan natin ang bagay na ito, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tanging tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kapag ito'y nangyari sa iyong buhay, na ika'y nagsisi, sumampalataya at tinanggap ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ikaw ay isa ng matuwid. Matuwid hindi dahil sa mga ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nilukuban tayo ng Kanyang katuwiran. His righteousness was imputed to us. Kaya po, ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay matuwid na at pinaging banal na sa harapan ng Diyos. At sa ating mga panalangin, ang sabi sa Proverbs 15:29, pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirig. Kaya ito lamang po ang tanging paraan. Ang Panginoong Hesus lang ang tanging daan. Paniwalaan natin siya, tanggapin sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon, meron tayong kalayaan na lumapit sa Kanya sa pamamagitan